Good afternoon para sa bansang Pilipinas. Sa sulok man ng Pilipinas, anang mundo, good afternoon, good evening, and good morning. So, ang pupuntahan natin ngayon ay sa mga nangyayari. Pero allow me to read yung mga comments na mga masugid natin taga-subaybay, pero shout out daw kay Master Sergeant Herman Damian, Master Sergeant Akuba, and Master Sergeant Surya. Sabi niya daw is all vlogs ay kanyang pinapakinggan. Yes, magsubaybay lang kayo dahil nakapokus ang aking vlogging ay patungkol sa korupsyon at saka yung mga incompetent na sa gobyerno. Doon ako kasi galit na galit sa mga ganyan. Kasi itinlaga natin sila o hinalal natin sila tapos hindi naman nila nagagampanan. So sino ang aasahan natin? Kumbaga, hindi na rin ako nakikinig sa mga ibang vlog kasi kawawang-kawawa na talaga ang ating Pangulo. Iniisip ko nga paano natin matulungan ang ating Pangulo? Si Maharlika hindi niya na kayang pigilin Hindi na siguro magkakaroon ng reconciliation yun dahil matindi ng galit, maliban lang pagpalit na lang ng administrasyon. Sa aking kasama kay Colcap Jean, Colonel, Kapitan, and General, yun ang may nagawa sa akin ng codename sa amin na the 3 MUP vloggers. Colcap Jean, salamat doon sa ako mag-shoutout ka nga ako sino yung nagbigay ng codename, pakirecall ako kasi hindi ko natandaan at hindi ko na rin alam kung saan portion sa vlogging ko yung nagsabi noon saludo daw siya sa ating mga MUP vloggers. So, bali tatlo kaming MUP vloggers. Pero ba't EEP? Puro army. Puro army. Lahat kami army. Yung pala, nagsama kami ni Captain Dado Enrique. Sir, kaya ko lang na ikaw pala ay sa Ranger na assign. Kasamahan nyo si Captain Padua na aking kabat sa high school. Si Captain Padua, kabat ko sa high school siya class 83. Alam ko siya isa sa nininegosate nyo doon sa Manila Hotel noong 89 kudita. Kaya nga hindi siya nag-general dahil mainit siya sa mga Aquino. Dahil isa sa sniper noon. Naalala ko pala dahil nga sa kwento ni General Macanas. Naalala ko yun. Kasi that time, 89, nag-aaral sir ako ng sa Arroyo University, Cabanatuan City, na kung saan ay pinadala ako ng First Scout Regiment as a scholar ng Philippine Army. Start 85 to 89. So, reporting na ako dun sa Trado that time. So, yun nga, si Captain Padua, sir, yung nista mo yung isa sa ninegosate. Ang alam ko, marami sila doon Ito si dating sa IPs. Kalimutan ko yung Colonel na yun, dating IPs head. Sila yun ngayon nasa tawag ng mga Rangers nga. 89, wala na ako noon na kumbaga nag-aaral ako ng college sa Cabanatuan. For that time is may rank as corporal. So, ibig sabihin sir, 1983, nagsama tayo. I reported yata sa First Scout Ranger Regiment is mga October 1983 because I completed my Special Forces course. After the course sa Special Forces, sa Ranger ako na-assign kasi nadipang ang Special Warfare Brigade. Nadipang ang Special Warfare Brigade. So, doon ako na-assign sa 1st Regiment.
mga ilang araw lang ako sa headquarters Bonifacio, pinadala kagad ako sa Mountain Battalion, which is naka-base sa Lopez, Quezon. Then for how many months, balik ulit kami sa Metro Manila because of CDC, Civil Disturbance Control. So bumalik kami. So magkasama pala tayo, sir, sa kwan. That time, first lieutenant ka na nga, no, sir, na mag-negotiate. So, 83, after 83, report kayo sa Ranger. So magkasama pala tayo, sir, dahil magkasama tayo sa Special Forces, so Special Warfare Brigade. Nung madipang ang Special Warfare Brigade, yung personnel ng Special Operation Group na nahatin papuntang SDFG ng Special Forces Regiment, then napunta sa Ranger and other units. So dalawa lang pinuntahan, sa Ranger at saka sa SF, kasi nawala nga Special Warfare Brigade. Pati yung Aviation Battalion napunta sa Palar, ano? So yun pala ang kwento natin, sir. Magkasama na tayo, sir. Sir, may snappy salute, Captain Dado, Clemente Enrique. Alam mo, sir, kasi yung classmate ko sa PME 93, body ko yung sa advance, eh. Parang katulad doon sa siga-siga, sir, eh. Siga rin yun, eh. Kinakatakutan rin yun ng 94. Kinakatakutan ng 94 yun. Nung magsama kami, advance, Captain Enrique Clemente. Nagbaliktad kayo, sir, ng pangalan. Captain Enrique Clemente, taga Tarlac, ano, sir? Ngayon, ando yata sa Tradok pa siya ngayon hanggang ngayon. So much for that, ano, sir? Yun yung mga laban natin ngayon patungkol sa nangyayari sa ating bansa. Although amenable ako sa lahat, sa mga aking mga followers, Marcos pa rin ako ngayon. Kaya lang hanggang yun na lang, eh. Kasi hinihintay ko yung timeline na kung saan ay baka mapatupad niya yung mga mayroon silang feasibility study na matutupad yun. Pero ang problema nga lang, yung sinasabi nga natin na hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Yun ang masaklap doon. Hindi talaga siya. Siya ang nagsasalita. Pero yung isip, may kahati siya. Ano? May kahati. Kasi nga lang doon sa campaign period, eh. Campaign period, ito na lang, ha. Sa campaign period, may pera, may donation. Hindi lumabas yun, eh. Yung perang donation, hindi lumabas. Itinago. E din nga si Pangulong Marcos Jr., sunod-sunuran. Wala nga siyang power, eh. Umaalma nga si Amy Marcos, eh. Sabi nga ni Senador Amy Marcos, eh, kapatid ko pa ba siya? Ganun, eh. Kapatid ko pa ba siya? Pero alam niya na rin ang ugali ng kanyang hipag. So yung ating pangarap noon, na nababasa natin ang puso niya, hindi mahirap mangyari. Ang masakit nito, binutot natin siya, pero iba yung kumikilos. Yan ang kawawa ang bansang Pilipinas natin. So, basahin ko nga lang muna itong mga nagbablog, mga comments sa akin na ang sinasabi nila ganito. Asan ba yun? Okay? Nainip na iba.
Ano, marami, oh. Resign Marcos. Grabe na mas mura ang drug kaysa sa bigas. Tingnan nyo, ha. Ang dami. Ang daming comment, eh. Kaya kung minsan ayaw ko na magbasa, eh. Kawawa, mamamardir ang ating Pangulo, eh. God bless Philippines. BBM, resign. Worst administration, resign Marcos. Weak leader. Number 1, pagkamatay ni Presi Lapid. Number 2, mga iba-iba na mga komento, ha. Pataas na mga products sa agriculture. Number 3, pagpalabas ng DOJ sa drug lord. DOJ ang palabas pala sa drug lord. Mga paggigipit, pangungupit sa budget. Naku, ang grabe naman itong mga comment ng mga followers ko. Agree with you, Lamdo is not act becoming of a first lady. Tama yun. She acts like a spoiled brat. Gogo Kilometran, God bless. Ipagtanggol mo ang taong inaapi. Kasi yun talagang kuha namin, eh. Ipagtanggol ang inaapi. Katulad din yan kami. Ang si General Macanas at saka si Captain Enrique, talagang ang pinaglalaban niya na bumanda ang ating bansang Pilipinas. Ang sa akin naman, ganun ang focus ko, pero lalo kong tinututukan yung corruption. Lalo na sa MUP, ang daming namatay na hindi natatanggap. So, Cool Captain. Cool Captain. Vloggers. Okay, salamat. Nabasa nyo, narinig nyo. Ganun, parang out of 100 comments doon, isa lang yung nakita kong galit sa akin. Maganda siguro, Colonel Mitran, ikaw na lang mag-presidente. Opinion ko nga yun, eh. Karapatan ko magsalita. Hindi ko sinasabi palitan ko ang presidente. Kaya nga, nung sinasabi nga tatakbo ako as congressman representative, ang inisip ko doon, masisira ng prinsipyo ko. Ano ba lang ang trabaho ng isang congressman? Ang dami nga congressman na nga walang alam kung hindi umupo. Pero may hirap ang Senado. Bilang isang congressman, madali lang yan. Kung madali, kasi mayroon kang researcher, eh. Researcher. Alam mo naman ang tama't mali. Alam mo naman yung nasa isipin mo. Alam naman yung galing sa puso mo. So may researchers ka. Pero yung mga gagawin doon dapat nanggaling sa iyo. Hindi galing sa researcher. Bibigyan mo lang instruction yung researcher mo. Pero dahil sa tagal yung nagsasama, ang researcher natin o researcher ng bawat isa, alam na ang takbo ng isip mo at puso mo. Ganun yun. Kaya ko nabanggit pala yun dahil sinabi, hintayin mo maging Pangulo ka. Ayaw ko nga, hindi ko kaya yun. Napakahirap magdisiplina ng Pilipino. Maaaring madisiplinahan ang ating Pilipino. Sabi nga nila, kung gusto natin talagang mabagong Pilipinas, mag-iwan ka lang ng dalawang tao, babae at lalaki, na ang isip niya matino. Lahat ng matatanda, patayin. At yung kanilang kaisipan, yun na lang, doon ka lang mag-maintain. Yun, malilinis ang Pilipinas. Yun ang filosofi ng isa. Pero sa aking palagay, totoo yun. Pero mahirap gawin, mahirap mangyari. Salamat.